Ayun, hello, magandang gabi. Muli ako si Hagawa Dax ng Barangay 158. So, yun, pag-usapan natin ang budget, barangay budget process or barangay budget allocation. So, paglalaan ng budget ng barangay at proseso ng budget sa barangay. Pero bago natin pag-usapan, konting background lang sa national budget natin. So for fiscal year 2025, the Philippine national budget has been set at 6.3 trillion pesos, reflecting a 9.7% increase from the previous year and accounting for 22% of the projected gross domestic product or the GDP. This budget underscores the government commitment to economic and social transformations, aligning with the Philippine Development Plan of 2023 to 2028. So the National Tax Allotment or the NTA, 'di ba sinabi na natin 'yon na NTA na siya, hindi na siya IRA or the Internal Revenue Allotment since 2022. So NTA o pangkalahatang pondo. In 2025, the total national tax allotment for LGUs is projected to reach 1.034 trillion pesos, marking an 18% increase from 871.37 billion pesos in the previous year. So ang pagtaas na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pambansang pamahalaan sa pagpapalakas ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang pinansyal. So balik tayo sa barangay budget allocations or barangay budget process. So muli ang barangay bilang pinakamaliit na unit ng pamahalaan ng Pilipinas, ngunit may mahalagang papel sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo sa mamamayan. So, tayo ang unang nilalapitan na mga residente natin, ang barangay. So, the barangay receive a portion of the NTA to fund our operations and development initiatives. So, ang bawat barangay ay may nakatalagang bahagi mula sa NTA, batay sa 60% population ng ating barangay, then 20% land area, and 20% equal sharing o pantay-pantay sa lahat ng barangay. So, yan ang galing sa NTA or National Tax Allotment. Pero bukod sa NTA, maaring nakakuha rin ng dagdag na budget or pondo ang barangay mula sa mga lokal na kita like business permits, barangay clearance fees, donasyon at iba pang pinagmumula ng kita natin sa barangay. So, paano ba hinahati ang mga pondo na yan sa barangay? So, of course, una na dyan ang personal services or yung tinatawag natin na PA. So, maximum of 55% ng barangay budget ay napupunta sa PA. Yan yung mga sweldo, honoraria at iba pang benepisyo ng opisyalis ng barangay. Katulad ng kapitan, ako, kagawad, secretary, treasurer, tanod, lupon at iba pang staff ng barangay. Hindi dapat lumampas sa 55% ang kabuuang budget ng barangay ang pera sa sahod at benepisyo. So hanggang doon lang, 55% ang budget sa PS natin. Then the second one is maintenance and other operating expenses or ang tinatawag natin na MOOE. So usually 20 to 30% ang budget na nakalaan dyan. Yan naman yun ang mga bayad sa kuryente, tubig, internet, or telepono, office supplies, printers, at iba pang kagamitan na ginagamit sa pang-araw-araw ng operasyon ng ating barangay. So, pwede din sa MOOE ang pagpapanatili ng barangay hall, daycare center, health center, or multipurpose hall. Pwede din kumuha dyan para sa peace and order programs katulad ng uniforme at kagamitan ng mga tanod. Pwede din payment sa training, seminar at development ng barangay personnels. Yun yung ating MOOE, 20 to 30%. Tapos pangatlo ay ang nakaraan na pinag-uusapan natin na 20% development fund. So, wag na natin isa-isahin yun ulit.
Panoorin nyo lang yung video, yung mga patungkol sa 20% development fund ng barangay na mga proyektong pinupunduhan nito. Andun lahat sila, kung ano-ano sila. At syempre hindi mawawala ang ating SK, 10% fund ng SK. So yan naman ay proyekto para sa mga or activities para sa mga kabataan natin sa barangay. So, katulad ng sports festival at training programs. Meron din dyan pwede ang leadership and skills training for SK officials, environmental awareness and disaster preparedness programs, livelihood programs para sa mga kabataang walang trabaho, or youth health programs para sa mga walang work din na mga kabataan natin. Then, pwede din ang youth health programs like mental health awareness and reproductive health education. So, marami palang magagawa ang SK pagdating sa kanilang pondo din. So, pero ang SK na 10% ay hindi pwedeng gamitin ng mga sahod ng mga SK officials. At syempre, ang panglima natin dyan na naghahati sa pondo ay ang disaster natin. 5% sa BDRRM or Barangay Disaster Risk Reduction and Management. So, ang pondo ng BEDREAM ay obligadong itabi ng barangay para sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. Pero, pwede din dito ang pagbili ng mga rescue equipments, halimbawa ng mga life vest, first aid kits, at mga radyo. Pwede din sa disaster fund sa pagsasanay sa mga barangay rescue team natin or mga emergency responders. So, pwede din ang pagpapagawa ng evacuation center or pagsasaayos ng mga lumang pasilidad ng ating barangay or paglalaan ng pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Pwede din ang nabanggit natin nung nakaraan ang mga early warning systems like yung sirens, public speakers, or megaphone systems. Pero hindi pwedeng gamitin ang disaster fund para sa kaugnay na activities tulad ng seminar na walang kinalaman tungkol sa mga kalamidad or sakuna or pagbili ng mga gamit para sa mga opisyal ng barangay. So yan yung mga naghahati ng pondo ng ating barangay. Una, again, PS, Personal Services, 55%, MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, 20 to 30%, 20% Barangay Development Fund, 10% SK Fund, and Disaster Risk, 5%. Now, ano naman ang mga proseso sa paghahanda ng barangay budget? Of course, ang una dyan ay ang budget preparation. Ano ba tong budget preparation? So, yan ay ginagawa sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto. Sa budget preparation ay ating inoorganisa ng Barangay Development Council ang mga listahan ng mga proyekto na dapat nating punduhan. Tapos isasabit ng Barangay Treasurer sa ating kapitana ang mga panukalang budget. So yan ang budget preparation. Then second is the budget approval. Yan naman ay sa buwan ng September to October. Diyan, ang sangguniang barangay ay nagdadaos ng public hearing para sa transparency. Ang budget ay dapat approved ng barangay council. So yan ang budget approval na tinatawag. Then third is budget review. That is from November to January. So, ang ipinasang budget natin ay susuriin ng sangguniang panglungsod o bayan upang tiyakin na ang planong binigay natin ay naayon sa batas sa ating Local Government Code or RA 7610. Ay, 7610. Oh, sorry, mali. Sa RA, ayun, basta Local Government Code, nakalimutan ko tuloy. Nalito kasi may case kami ng minors kahapon. Then the fourth one is budget execution. Yan naman ay from January to December.
So kapag approve na yung budget, of course, dapat na nating ipatupad ang budget ayon sa mga nakaplanong mga proyekto sa ating plano. So Barangay Development Plan. And then the last one is monitoring and reporting. So taon-taon naman yung ginagawa. So lahat ng ginastos at dapat nating iulat sa COA or Commission on Audit. At kailangan maging transparent ang barangay sa paggamit ng pondo. So yun yung reporting and monitoring. So yan yung mga proseso ng paghahanda ng pondo ng barangay. Budget preparation, budget approval, budget review, budget execution, monitoring, and reporting. So yun lang naman ang budget process or budget allocation. So barangays play a pivotal role in fostering grassroots development and enhancing the quality life of our constituents. Ang wastong alokasyon ng barangay budget ay mahalaga upang matiyak na napapakinabangan ito ng lahat ng ating residente. 2025, mas mataas ang pondo ng barangay dahil sa pagtaas ng NPA, yung sinabi ko nga kanina. Kaya kailangang mas maayos ang pagpaplano at paggastos upang masigurong magamit ang pondo sa mga programang tunay na nakakatulong sa ating komunidad. Yun lang ang barangay process, budget process, and barangay allocation. So good night everyone. Bye-bye.